lungsod ng Batangas. Mabuhay lungsod ng Batangas! Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Huwebes. Ito po ang ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga ako inyong lingkod, Alvin Remo. Magandang umaga, lungsod ng Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Vanessa April Villena. Good morning, Van. Good morning po, Sir At Alvin. syempre magandang umaga po sa ating panauhin ngayong umaga. Wala pong iba kundi po ang General Manager po ng BCWD dito sa Batangas City. Wala pong iba kundi ang si Engineer Bernardo Du Ornelia. Magandang umaga, Tito Du. Good morning Magandang po. umaga, Alvin and Van, at sa ating mga televiewers. Ayan. Kumusta naman po kayo ngayong umagang ito, Tito Du? Abay, ayos naman at ready nga para sa interview ito. Ayan. So, bago po ang lahat, bigyan niyo naman po kami ng brief description tungkol po sa inyong sarili. Yes, opo. Sino po ba si Tito Do Bernardo Ornelia? Ayan. Si Tito Do Hormilia ay isang inhinyerong Batanggenyo, isinilang sa Barangay 24 RR Station. Ha? Doon po ako lumaki. Taga-estasyon pala kayo. Batang istasyon Batang po ako. Riles pala. Yes, Opo. home along the Riles. Yan. At ako po ay ang first job ko po noong 1985 nung tanggap ako sa Batangas City Water District at bilang isang civil and sanitary engineer. I started from the ranks bago ko po marating
ang pagiging general manager ng water district. Opo. Napakadami, yes. Kita ko po sa picture, payat pa po kayo. Ang ganda ko lalaki. Halos ininong ko na. Magandang lalaki pa rin naman. Opo. Ayan. 40 years in service na po ang inyong record. Wow! Yes. 40 Okay. years in service. Sige, mamaya po pag-uusapan po natin Yes. ang 40 years in service po ni Tito. Yes, opo. okay. Samantala, para po sa unang tanong, usually po, BCWD Prime Water, magkadusong po ito. Yes. So, ano po ang connection ng BCWD sa Prime Water, sir? Ang istorya niya na way back in March 2018 ay pumasok ang Batangas City Water District sa public-private partnership at ang naging partner namin ay ang Prime Water Villar Group of Companies. So, nagkataon na ito'y tumakbo sa loob ng 8 taon na po ang joint venture agreement. At may mga success stories pero in the late part, kung alam naman ninyo sa social media, kitang-kita naman sa national TV, ang naging problema po ng Prime Water. At yan po ang inaayos ngayon. At balita ko, mukhang okay na ang bagong owner ng Prime Water. Pwede na po ba natin i-reveal ang bagong owner? Yun muna. Based on the mga kwento sa mga chat group ng aming grupo na Opo. JB GM chat group, na-release na po ng PCC, Philippine Competition Commission, ang clearance para hawakan na po ng Lucio Group of Company ang Prime Water okay Batangas po. City. At yung pong nakalaang programa na talagang sasagot sa mga problema sa tubig ay ma-address na po sa darating na mga araw. Ayun. Yes, kasi 6 months na po tigil ang operasyon, ang investment. Kaya nagkakaganito po ang ating operation May sa... kaunting mga poses Yes. lamang po sa, kumbaga sa larangan po ng business ay may mga poses Yes. dahil nga po nung mga nabanggit niyo. Unang-una, napakainit ngayon, so talagang ang konsumo ng tubig ay malakas. Yes. Pangalawa ay tumaas na po ang non-revenue water ng Prime Water at ang Batangas City Water District na ina-address naman kaagad namin. Pero hopefully when the investment came, pag dumating na po yan ay ibuboost namin po. Sabay po yung mga major projects na naka-align at saka yung reduction of non-revenue water. Hindi pwedeng mag-iwanan yun. Alam na po yun ng ating bagong owner kasi na-meet namin siya Opo. sa Alabang 3 weeks ago. Okay. Sige, mamaya po pag-uusapan pa po natin regarding po dito sa mga sitwasyon na inayos Yes ng po. BCWD Prime Opo. Water. Para po sa kalaman, ano nga po ba ang basic services na ipinagkakalo po ng BCWD Prime Water sa Batangas City? Okay. Unang-una, yung business, aming business case na project ay yung STP. The first 5 years, CAPEX 1 to 5, ayun po ay 100% na operational na po for 2 years na dinidislodge po yung ating mga septic tanks. Ongoing po yon. Number 2 ay yung na-utilize nila almost 65% of the first CAPEX, so 2018 up to 2023 o 24, 65% po ang kanilang na-utilize. Yes po. Kasi po dumaan yung ating COVID, Opo. kaya medyo naapektuhan. But basically, marami pa po, nag-cater din sila ng mga billings through apps at cashless na po ang ini-implement. Yan na po ang uso ngayon. That's Ayun. why meron po tayong Prime Water app sa mga cellphone. Yes You can po. load it Yes. at you can pay sa Yes. iba't ibang naku, dyan. sukay niyo po ako doon. Yeah. Kahit sa mga convenience store, pwede Yes, na rin. pwede, Yes. pwede. Jeep But na, yung mga talagang cash. marami pa rin nakapila pero may machine doon na doon na lang Nagbabayad. binabayad. Opo. Oo. Opo. So, yun po ang isa sa mga highlights. Then, siyempre hindi nila alam yung mga new technology in terms of design and sa mga plano. Meron po sila doong hydraulic analysis na computerized. Yan. Yung dream namin yun noon, but meron na sila sa itaas. And other services, leak repairs, leak detection,
Medyo mukhang maganda. Walang nahuli sa apprehension. Hopefully, Opo. tuloy-tuloy po yan. Then, yung replacement of meters, napatigil nga. Pero babalikan namin. So, baka, Opo. under-registering na mga metro nyo or Opo. over-registering. Tito Do, Okay. kanina nabanggit niyo po yung sa septic tank. Yes. So ito po yung under po ng inyong tanggapan? Yes, ito po ng sa septic prime tank. water. Yes, yun ang yan po ay naka-base sa ating pong treatment plant ay naka-base sa Barangay Sico po. Hmm. Kapitbahay po namin yung solid waste. Apo, yes. Nakita nga po Katapat natin. niya ang Opo. amin. Malapit sa- Wastewater o water Opo. waste. Water Solid waste. waste and Opo. wastewater magkatabi po yan. Yes. Opo. Oo nga Diyan po. tinitreat yung mga dinidislodge nila. Ang pansin ko lang, alang-ilan noon na naka-schedule but dahil nga hirap yung mga tao na makita yung kanilang septic tank. Plus, they expect na ang magbubutas ay ang prime water. Opo, But basically, yes, ang maglalagay ng butas, which is clean out, 6 inches ang diameter, ay yung may-ari. Opo. Okay, at then po yung basahan po, ang lalagyan po ay yung digestive chamber. Yun po yung unang binabagsakan ng mga wastewater galing sa bahay. Yun po ang unang chamber. Ang sulit kasi leaching, but basically sa digestive. Pero may mga challenges na mahirap hanapin, lalo yung mga bahay way back in the 60s and 70s. Apo. Tsaka yung po Malalayo. yung mga acquired na Opo. bahay, yung mga Ah, biniling ba- bahay na yari na. May mga establishment, lalo na ng mga commercial establishment, na may treatment plan na, so exempted sila. Well, marami okay po. sila. Lyceum, I think, Shumart. Ito po yung malalaking Yes. Mga malaking establishment. Dapat talaga may Opo. STP na sila. So, exempted Opo. na sila sa pag-hit. Parang Opo. kumbaga libre nyo na po yung serbisyo para po sa Yes. kanila. Oo. Pero Tito Do, paano po makakabilang ating mga residential po ng Ng kagaya services po. po? Yes. May naka-schedule talaga, pero medyo nga dahil nga dun sa maraming ayaw, so na lumilipat ng ibang lugar, pwedeng pumunta sa opisina at babalikan uli namin yung listahan para ma-schedule yung mga taong gustong magpahitit at ready na yung kanilang septic tank. Okay. Dapat may Oo. butas na yon. Okay. Dislodging po ang ating ginagawa. Ito po yung may additional payment. Yes, yun yung environmental fee ang tawag nun. Fee, apo. Yes. Kaya, avail nyo yun. At sayang, kasi every 5 years yan, another 5 years ulit, babalikan uli yung inyong septic tank. Oo. Pero dito po sa atin, usually po sa bayan, ay na-avail naman po nila ito. Yes, inuna po namin ang mga eskwelahan at saka mga LGU offices as request. Talagang Opo, umapapansin kanina nyo. po, naka-flash po sa ating screen sa City Veterinary. Yeah. Opo, meron po tayong Kailangan ginawang natin dislodging. yun. Opo. Ayan. Yeah. At kanina po, nabanggit po ninyo yung atin pong Prime Water app. So, kabilang din po sa Prime Water app yung mga billing statements. Meron din Yes. pong mga ipinapadalang mga nasa sobre pa rin sa bahay-bahay. Wala na. Usually, Wala or na. parang yung metro po, Hindi wala na. na din po. More on the, makikita naman nyo sa inyong apps yun. Apo. Pero yung billing ay read and bill. Pagka-read, lalabas Apo, yes po, lalabas sa resibo. Naroon na Isa-isang lahat. makapal na Kompleto resibo. po ang detalye. Ilan Apo. yung 10, Kailan ang 10 due? days, Apo. due date, 10 days, then after Apo. that, disco. Huwag na po Magkano? natin partingin sa disconnection. Apo. At kabilang din po dito yung mga adjustment, so sa residential po at saka sa mga establishment. So may mga nabanggit po tayo noon na programa po yung mga per cubic meter para po sa residential po at sa establishment. So Yes. maaari nyo ga pong i-share sa atin po mga manonood kung ano po ang pinagkaiba o kaibahan ng residential po sa establishments. In terms of billing, yan. Then, yung tarif po natin ay 229, 0 to 10 noon, 2023. But now, yung 0 to 5 is 136 na lang po ang bayad. Yung po So, binabayaran po. binabayaran mo. Yung binabayaran So, yun sa ang Alvin. advantage ng mga low consuming. Yung Apo. 0 to 5, dati 0 to 10 Apo. ay 229. Ngayon, yung Apo, 0 mas to 5, mababa. I think may mga 3,000-4,000 consumer Ako po, na hindi ko tayo. pa po naubos yun. Yeah, kasi solo si Kahit Alvin mas sa bahay. I-donate nyo na lang po yung inyong Pwede. Oh. Then, the minimum tariff naman ng commercial establishment is 846 for 0 to 15 cubic meters. Yung environment fee, balikan ko, 350 per cubic meter po yun. Oh. Kung anong konsumo mo sa tubig, 30, yung 3.5. Pareho din. Pareho. Pareho. Ngayon, kung wala kang konsumo, zero, kakaiba yung wala siyang minimum. Zero ka, wala kang babayaran sa
Wow. Ah, Wala kang babayaran. so, kung- Kung 1 cubic 35 pesos lang. 35 pesos. Tama ba? Okay, so 350. 1 cubic, di 350 lang babayaran mo. Pero kung sa tubig naman, 0 to 5, 136. Ah, Yes, 0.61 plus. 136 Ang million. binabayaran ko po, 148. Dahil nga, no? Oo. Environmental May fee. environmental Yeah. fee. Ayun. Apo. Dahil tayo po nasa billing ng pinag-uusapan Apo. po natin. Usually po ba, di po may route na yung due date. Mhm. Yes. Pag po lumampas po sa due date ang bayad, yun po ay automatic Automatic po, na- ilang araw po bago maputulan. I think 5 days. 5 Five or to 7 po Oo, ata 5 to engineer 7, do. correct. Tapos, hindi Ah. po basta-basta nagpuputol. Meron po kayong notice sa text message. Yan, okay. Pero pag po lampas na po ng 5 days at wala pa rin pong bayad, Hindi, wala pang settlement. wala pang settlement, paano po yun? Minsan po parang may Merong mga pinapadala. ang galing pinapaalala nila na may Mhm. pero as matagal nang kasi ang tagal na ng water district 52 years. Apo. Dapat alam na niya yung inyong due date, Mhm. wag niyo kalilimutan kasi maputulan kayo. Meron kayong reco fee na 250 the first half day. Then the whole day is 500 reco fee. Baka mas malaki pa yung reco fee mo sa utang kasi nalimutan mo. Oo. So kailangan alerto ka lagi. Apo. Pero yun po ang kagandahan ng Prime Water app. Oh, makikita mo naman Apo, doon makikita niyo na po doon. Tsaka po yung mga previous po ninyo na konsumo, Mami, kung mas mababa o mas mataas kayo konsumo ma-analyze mo yung ngayon. konsumo. Opo. Opo, basta- pero doon po sa mga payment centers, bukod po sa PCWD Prime Water at yung mga Mhm. Ah, Prime Water Gcash, app, mga yeah. Gcash online app, banking. Correct. convenience store, Yeah. meron din po tayong mga payment centers sa I think sure, bayan. meron pa yata. Sa SM po Sa meron. Yes, SM, SM. sa mga service center. Yeah. Saka mga bayad center. Correct, Yes, correct. opo. Ayun. Mhm. So, alam po natin dahil sabi nyo nga po kanina, may init na dahil nga po papasok na po ang El Nino. Yes. May preparation po ba tayo pag mga ganitong panahon, sobrang init? Yes, ang ina-encourage nga is water conservation. Mhm. But basically, pag El Nino, more on affected dyan yung mga surface water natin, the Mhm. creeks. Talagang matutuyo yung iba dyan. Mhm. But Tuyo our talaga. source is basically groundwater, almost 28 pumping stations, all deep wells. No spring water, no surface water. Mhm. So, hindi naman. So, kaya nga, naulit ko kanina, dahil sa sobrang init, gamit ng tubig, dapat mag-reflect sa billing consumption. Mhm. Dahil laki. And yun nga, may non-revenue water, may water losses pa rin kasi tumaas nga. Basically, nasa 35%. Dapat i-reduce. Na-reduce na nila ng 29 yan. Kasi nagkaroon lang talaga ng problema yung the original owner ng new Opo. Sa Prime management na mismo. kami naman ay sumusuporta sa Prime Water. We motivate them, we guide them. Ayan. Pinagsasama namin yung old school namin sa new kanila. Opo. Combine it. Combined. At Opo. So, magandang aminado po, respeto. aminado po kayong old school kayo. Makita naman sa mukha eh. Yeah, Hello. ito. Nagka- The old school na is a basic. Yes, the old At school na mga technology lang sistema. naman yan eh. Sistema. Tubig, tubating ako 85 tubig. 6,000 connection. Eh ngayon, Ngayon po. 47, almost 47,000. Dami na. Apat na well noon, ngayon 28 wells na. Apo. So kita mo yung dami. Ganun tubig pa rin, hindi naman soft drinks yan. Oo. Opo. Kaya hindi, dumami lang. Dumami Apo. lang ang linya. Sa Ayan. pagdami din. Ayan. Pero ito pong mga sa nagdaang krisis po, tumaas po ang gasolina. Yan. So papaano po ito naka-apekto din sa atin Okay. po? Sa side namin, as government, water district, ay meron kami, susunod kami doon sa memorandum circular. So, work from home kami ng Friday. At okay. 4 day nalista po kami, kayo. yes, 4 day din. Oh, Then may 4 isa days lang din. tao sa Friday na naka-assign. Tapos labing dalawa naman kami, Alvin. Kakaunti. Ben, kakaunti. So mga katipid din sa gasolina, wala na yung mga ikinansel na namin yung mga trainings Yung mga na pagbisita, naka-schedule. online muna po. Talagang tipid-tipid sa gasolina. Pero At sa opisina namin, yung second floor, ay di ilaw. Bawas Binubuksan na lang yung mga bintana mababa. para. Yes, Correct. opo. 25 ang At aircon. sabi po nila, ang pagpapatay daw po natin ng ilaw ng Laking bagay. isang oras ay ang katumbas daw po nito ay isang araw na nakatipid daw po Correct. tayo sa kuryente. Even Prime Water, ganun din eh. Mm. Talagang nag-ano rin sila. Talagang sumunod po tayo Susunod, sa even though private sila, nasunod din.
So kayo po ay 7 a.m. to 6 p.m. No, din? 4 days. 4 days, 8 to 5, then 8 to work 5 work from home. Then we have, Okay. may reporting kami. Work from home sila kahit hindi sila Ah, napasok. Ayan. Ayan. Wag lang yung security guard ang work from home. Oo nga. Wag lang, mga Mahirap security yun. guard. Mahirap Depende. yun. Okay. Ayan, so Tito Dong, Yes. nung nagdaang po March, tayo po ay Fire Prevention Month. Yes. Yun ako. Opo. Tayo po ay gagamit po itong ating mga fire hydrants sa Batangas Yun, City. opo. So, kumusta naman po ang status ng Okay. mga fire hydrants po sa Batangas City? Ganito ang binigay sa akin. Yung ating pong fire hydrants as of to date is 240 covering all 52 barangays covered by water district. 240 functioning fire hydrants. But merong usapan ng Bureau of Fire, ang LGU, Prime Water, Batangas City, na magdagdag next year o this year ng another 60 plus na okay fire po. hydrant. Na-identify na yun. Opo. We will come up with MOA, with our LGU, and by Bureau of Fire. So may mga additional na ilalagay na fire hydrants. Apo. Ayun. It's a collaboration with these agencies. Opo. Nag-initiate ay ang fire at ang LGU po. Opo. At syempre, Aside parang, from 240, madadagdagan ng mga 60, 2 to 3 years. okay po. Malaki na yun. parang nabanggit din po, Yes. Sir Alvin, sa nagdaan po nating naging guest, si Sir Rod de la Roca, na isa rin po ito sa pangangalaga na under po ng kanilang Andang opisina nila. yung po mga fire hydrants. Correct. Dahil nga po, Risk reduction. reduction, Oo. yes. Kapag ka po nasanggi or nasa side yan. at nagkaroon ng pag-leak ng mga tubig, so kailangan din po agad i-repair at sayang po ang matatapon na tubig. Experience Opo. namin dyan, Opo. Alvin, nung araw, syempre may mga natutuksong buksan. Paano Kaya kung nga, yung curious mga po, equipment namin kakaiba ngayon, ang may hawak lang Water District and Bureau of Fire. Special tools po yung pambukas ng Apo, fire apo. hydrant. Yun nga po, parang Oo. curious dun sa parang pinaka-tornilyo sa Yes. fire hydrant. Apo. Pero hanggang saan po ba merong visible na fire hydrant? Sa downtown area, marami. Ako dito po sa may lawas, meron isa. May identification yan. In the future, pag-upuin ninyo ang Prime Water, Batangas City Water at sa fire, they will pakita na yung, nasaan yung 240? Apo, ayan, Saan ilalagay yung 60? Magpalaro kayo. Hanapin Sabi kung ng fire nasaan. hydrant. Parang ito po, Tito Do, usually may number. Ano po? Wala. Wala po pa reference or Street, wala. per street lang po. Hindi Meron per po dito street. sa lawas Actually, ang design yan is isang hydrant, perimeter of 150, doon mo Mm. ilalagay yung kasunod. Dapat meron Ang dami ulit. pag okay, pag limit. Siyempre, ang Apo. mahal din yan. Sa totoo Apo. lang. Siyempre. Opo. Ang bigat ng pagkakabit niyan, tsaka Apo. itatap mo sa main line yan. Dito sa P-Burgos, may nakikita Apo, po. May ilan marami dyan, po dyan, may sa ilan- Piburgo, sa Hilera Yes, po. Parang tayo. dito sa may simbahan. Sa may simbahan. Oo, sa may isa. Apple Johns, meron po isa. Yes. Sa may lawas, meron Sa din. may lawas. Yun. Oo. Basta downtown talagang Opo, lalagyan yan. kailangan at lalo't magkakadikit ang establishmento, ang mga bahay. Rin lang masasabi ko, lagi yan, alam yan ang SOP namin. Meron kaming fire reserve, yan. Opo. In case talaga na wag naman, knock on woods, na wag magsunog, ay naka-ready po. May mga contingency plan kami. Opo. Lalo nang nasunog yung ating City Mart ba nung araw? Opo. City Mart po mismo. Dalawa, Oo. tatlong araw. Talagang Bago na apo. dinivert namin yung tubig ng Opo. high level sa medium. Sa low level kasi ang bayan low. Medium yung kumintang, alang-ilan high. Opo. Parang gas range yan Opo. High, medium, low. Then may mga independent system kami. Barangay na turnover sa water district. Yeah. Opo. Okay, Van. Ayun po, so dahil po nabanggit po ninyo, yung po mga agencies, nakapartner po ng Yes. Water District, kagaya po ng Bureau of Fire. Opo. SK na Mr. De La Roca. Opo, sa S3. CDRMO. Yeah, laging guest kami So, dyan. nabanggit niyo po yan. So, tatanungin po namin ng pakikipagtulungan, pakikipagtuwang po ninyo sa LGU, ganun din po sa mga NGOs, Yes, ang pinakamaganda. sa mga operation po ng inyong opisina. Correct ba? Ang pinakamaganda yung Kalumpang River Watershed Council. Mhm. Member kami doon. Sa Batangas yan. Yes po, Right? opo. Ang ganda nung aspeto yun to protect our... Kasi Yes, Kalumpang 5 to 10 River. years from now, Kalumpang River will be the alternate source of water ng water district in the future. Opo, opo. Dahil ipapahinga nila yung ground. Sobrang bugbog na. 52 years na ginagamit yung ground. Pero sabi ko sa iyo, walang ubos. Mhm. Kasi mas malakas ang
recharge, yung dating galing sa mga bundok, Opo. kaysa discharge sa equation. Opo. Pero hanggang kailan? So, poproteksyonan na natin yan. Yes. Kasi ang nagdidikta rin yung rebel ng Kalumpang eh. Pag nababa yan, delikado, nakakatakot Opo. siya. At lumalapad po, lumalawak. Kaya po Yes. nagkaroon ng proyekto po ang city government. Ng dike, very yung good. sa dike, yes. opo. Kaya, Yeah, noong maganda yun. Congressman Marvin Yeah. Marino, ngayon po yung mayor. At Oo isa nga, po yun sa kanyang programa. Dahil lumalawak nga po lumalawak, lumalalim. Yeah. So, paglawak po, Correct. nababaw, Plus, nababaw. yung mga tributaries upland, ay talagang dapat makisama din kasi sa atin ang bagsak. Okay. At, Ayun. opo. Yan. So Tito Do, ito po ay katanungan ng medyo nakakarami. Bakit daw po may mga water interruptions na nagaganap sa ating Yes, unang-una nga, yun yung binanggit ko kanina na may losses. So, may high consumption dahil mainit. So, talagang pagdating na ng pahapon hanggang gabi, talagang mababa na ang level ng tubig at we have to, the prime water to manipulate. Pangit yung word, to adjust the valves there. And yun yung losses na sinasabi ko pa rin. Kasabay ng losses, kasabay ng init, kaya meron na yan. Kaya talagang dapat mag-umpisa ang mga major projects. Number 1, yung sa Centro Mall Wells, well, number 12, yun ang sasagot sa problema ng Santa Rita and ilang part ng Bulbok. Then, yung reduction of NRW, yun naman ang sasagot sa pagpapabalik uli ng tubig sa hapon, basically hapon at gabi. Ayun po. So, yun. Hopefully, the Lucio Group of Company will start, hopefully by May, umpisahan na yung mga major projects. The investment will flow again. And, Apo. yun ang babantayan natin. Tito Do, bali sinasabi niyo po pa si Mr. Ko na po Ang new owner ng Prime Apo. Water. Pero siya po ay Prime Water BCWD pa din. Yung partner, we are, Pero po, ang, kinasal kami Apo. noong March 1, 2018. Magsasama kami ng 25 years sa hirap at Opo. ginawa. So, ganun pa rin. So, ang gusto lang po nating ipati sa ating mga tagapakinig, tagapanood na new management na po. Opo. Yung new owner lang. New owner. owner lang. Dahil Pero ang ang papalitan lang yung Yung hire pinaka- the president, the Yes. new owner, the president, Owner, the opo. COO, COO, and the rest naman Sa inabsorb niya. executives, opo. Yes, Sa inabsorb. high-level management. Yung meron hindi po maapektuhan napalitan. po yung mga empleyado natin namin na Pero nasa yung po Prime mga Water. top-level Ayun. management na kagaya po Yes. ni na Sir Do, narinig So, meron lang pa rin pong tanong na medyo connected. Engineer, comment lang po at tanong bakit po every Saturday and Sunday may hina or walang tubig. 2 years na po namin ito nararanasan. Paki-text lang kung saan lugar yan at ating ipapalo. Para sa- pong barangay 7 po, poblasyon. Barangay sa 7 bayan, po, sa opo, pagbayan, sa bayan. 7 yan. Ibig sabihin, yung 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apektado rin. Sabado at linggo, yan yung wash day, yan yung Mga nasa laban bahay. din ng mga nanay. Ay, babalik po yung sinasabi ko uli na hindi naman totally na ganun kadali, pero ibabalik kasi naibaba na ng Prime Water ang NRW ng 29%. Dahil nga nagkaroon ng problema, kita naman yun sa social media, sa national television, Yes. ay talagang binirang maigi. Then yun nga, naka-apekto. Kaya tumas uli ang losses natin. Hopefully, maayos yan at pararating ko rin yan sa branch manager na Dahil nabanggit nyo rin po kanina na noon po ay ang mga consumers lamang ay nasa sa ilan po? Parang Nung dumating ako noong 1985, we had 4 deep wells sa Alangilan. Opo. And 6,000 connection. Ayun Ang po, tanda ko yan. 6,000. Tapos ngayon po ay nasa 40 plus, 47, 40,000. almost 47,000 connection. So, ibig sabihin po yung 28 deep wells. Opo, kung yung 47,000 po ay nagsabay-sabay gumamit, talaga pong mahina ang magiging konsumo po. By ano naman, categorize siya. High level is from Alangilan to GSIS pataas hanggang Tingga, mahabang parang Sorso. We call it high level zones. Then medium level from part ng Alangilan down to Kumintang ibaba, doon sa Lawas, other one sa Piherera, yun ang medium. Oo. Then the low level is bayan, galing lahat ng tubig sa tangke sa Alangilan. Opo. Engineer, pakisagot naman po kasi noon naipaliwanag po ninyo kung bakit po on a certain time ay nawawalan ng tubig. So noon po yung naipaliwanag ninyo bakit daw po mga bandang alas 11 ng
gabi, Gabi. ay nawawalan ng Yes. tubig. Pakipaliwanag po Kasi, yung engineer kung ah, paano po ito gumagana or umiikot. Yung we have 11 deep wells doon sa pump, Alangilan. We call it Alangilan Pumping Centers. Ang Opo. mga 30 liters per second, 30 to 25 yon. Di times 11 yon. Ang dami nun. Dediretso yun doon sa tangke namin, 4,400 cubic meter. Pinupuno yun from, I think 10 noon, 10 p.m. Hindi naman totally sinasakal o Opo. pinapatay. Pinupuno Opo. lang. Opo. Pagdating niya ng mga 4 o'clock, i-release na yon. So habang gumagamit yung buong low, medium, and high, Opo. bumababa na po ang Yun. tubig. Biro mo, bumababa ang tubig, may pumapasok na 11 well. Yun. Pumapasok na, bumababa pa. Ibig sabihin may nawawala. At may So nabalik. yun, Opo. yan. Yun ang Okay. kwento ng ganun lang. Nakamonitor yan sa... Kumbaga parang ang nangyayari po dito, kaya po kaming mga residential at establishments ay nawawalan ng pansamantala ng tubig kasi kayo ang nag-iigib. Bayad. Opo, Sabi in kami, layman's term, parang iniigib we niyo muna fill po. and draw. We need Yes. we gonna fill and draw. But, may nawawala. Tapalan mo lahat Yes, yung parang nawawala. kumbaga Yes po. iniigiban Pag po natapalan ninyo. yun, di ba, tataas yun. Yes. Yung bomba, magpapatay ka na, aawa Yes. sa tangke. Ganun lang ang geologic, pero sana dumating yung time na yon bago ka mag-retire. Makita mo yun. Opo. Opo. Ayan. Okay. So bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong batiin ang aking pinsa, si Engineer Arvil Villena. Wow. Ay, Hello. Arvil! Good morning po, Engineer Arvil. Ang aking kaapelido. Nanonood sa Yes! atin ngayon. Tsak! Opo. And most probably, kamag-anak din po. Oo, Kabiliena. sigurado. Opo. Ayan. So, mamaya po, ibigay po natin ang number na pwede nyo pong contact. Yes, Yes. Sa Bison Pwede WD pong tawagan Water. Hindi, sa akin na, yung mga nagre-reklamo. Kahit po, diretso personal na daw po. po. Personal. Mamaya, ibigay po Ibigay natin. ko, iwanan ko yung number ko. At, Okay. at dahil po dyan, Engineer Oo. Do, mag-ready na po kayo. Siguro, ang dami na. Oo. Kahit nga nasa Vietnam si Yes, Engineer po. Do, ay... Kahit nasa travel, nasa Yeah. doon sa mga companies. Nasa lamay, nasa simbahan, Opo. nasa... Kahit tulog na ako. Ayan. Okay lang yan. Public service po yan. Opo. So mamaya po, ilan pa pong update, kaganapan kay Engineer Bernardo Arnilia sa pagbabalik ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Oh, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! 1,000 na pong nilalagot ang anak ko! Siya, saglit muna. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay, salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating bata nga rin. Titingnan Taas ang ko. lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 ED Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-hospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang ikino-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po.
Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy na traffic emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuha, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang makakalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare, doon sa tamang tapunan! Huwag nakamamatay! Doon lamang po tayong lumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Pabili po. Magkano po itong mentos? Pabili po. Si Ate Susana ba? Kuya, kailangan talagang naka-expose yan. Hindi kasi magandang tingnan eh. Ay siya, kuya, magdamit ka na. Dahil mahigpit na pong ipinagbabawal ngayon ang mga nakahubad sa mga pampublikong lugar. Po. At yan, mga kuya, bawal na rin po mag-inuman sa mga kalye, sidewalk, at bawal na rin po tayong dumura sa mga pampublikong lugar. Hay, ito po'y labag sa ating Batangas City Anti-Social Behavior Ordinance. At hindi rin naman po maganda kung makikita tayo ng ating mga bata. Ay nako, pasensya ka na Ineng. Kahit mas maganda ka, mas kukunin ko itong foreigner dahil triple ang kukunin ko pumasay sa kanila. Aba, Manong, very, very wrong. Alam mo ba, Manong, na bili ni Mayor ay huwag nating sasamantalahin ang kanilang pagiging turista. Sa halip ay pakita natin ang mabuting pagtanggap sa kanila. Batanggenyo Hospitality, Manong. Umayos ka, Manong, ha? Ate, magkano po dito? Teka, huli na sa balita, ate. Bawal na po ang plastic dito. Plastic linaw, plastic labo, at yan pong sandubag dito sa Batangas City. Strict implementation po tayo ng RA 9003 at Batangas City E-Code. O ate, baka sama-sama pa ang basura mo ha. Dapat magkabukod na ang nabubulok sa di nabubulok. Ito po ay simpleng bagay na magagawa natin para sa ating kalikasan. Sa'yo yan, te.
nyo, hugot. Lagyan na lang natin dito ha, kasi madami pang gagamit. Salamat po. Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Sulong Batanggenyo para sa kaunlaran. Ako'y hubog sa mabuting aral at asal. May takot sa batas, lalong-lalo na sa may kapal. Kahit saan man magpunta, ako'y maaasahan. Para sa lungsod kong mahal, lahat ay makakayanan. Sumpang aking bibitawan para sa magandang kinabukasan. Pero Batanggenyo, sisitinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, sisitinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Sa tahanan, paaralan, sa mga pinagtatrabahuhan, sa kalye at kapaligiran, at sa pamayanan, kahit saan man magpunta, ako'y maaasahan. Para sa lungsod kong mahal, lahat ay makakayanan. Sumpang aking bibitawan para sa magandang kinabukasan. Eto, Batanggenyo, disiplинado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplинado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Eto, Batanggenyo, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Eto, Batanggenyo, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Eto, Batanggenyo, disiplinado, magkatuwang tayo. Walang ikaw, walang ako, walang kanya-kanya dito. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado, sama-sama, tulong-tulong, sabay-sabay na usbong. Eto, Batanggenyo, disiplinado. Palakat Streamline. Palakat Streamline.
At muli po, nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline dito po sa Palakat FB page. Ako po muli yung likod, Alvin Remo. At muli ako po yung lingkod, Vanessa April Villen. At kasama pa rin po natin ang General Manager ng BCWD. Wala pong iba kundi si Engineer Du Ornelia. Samantala, bago po tayo magpatuloy, bigyan lang po natin ng daan. Ito pong isa sa nagtanong kanina mula po kay Rosalie Martay. 1 month na po kaming walang tulo as in. At ang tingin po namin ay dahilan ito ng paggamit ng illegal water pump. Baka naman po may raise kung itong problemang ito at sana po ito mapansin. Kanino po ba dapat kami lumapit at humingi ng saklolo, Engineer Du? Yes, bali Alvin, yan ay pagbalik ko sa opisina mamaya, ay kakusapin ko yung branch manager na pabisita yung mga ganyang aspeto. Una, mahina talaga din nga ang tubig sa Malitam at yun nga mga binanggit kong project, yun yung solusyon doon. Pero yung sinasabi niyang illegal pumping, using water pump, may mga senaryo, pabibisita natin. Meron pong legal na pwedeng mag-pump, meron namang illegal. Titingnan po natin yung 2 litrato ngayon. Pagdating ko sa water district. Pero ano po ba sino po bang may-ari ng mga illegal water pump? Kanila po yun. Mga residente na rin po. Mga residente. So, ibig sabihin po nito, dahil nga po may illegal water pump, kaya po nabablock yung supply ng tubig galing sa inyo. Parang inaagaw. Yes, inaagaw yung mga katabi. Ganun yun. Lalo na kung malakas yung pump. Na nakarekta sa linya nila. Nakatap sa main line, may kontador, then may pump, ay bawal po yun. Yun ang bawal. Ngayon, kung yun naman namin nakatap sa linya, may metro, bago yung metro, may tinatawag silang tangke o cistern. Then saka ipapump, legal po yun. Pero ito pong sitwasyong ito, ibibisitahin yan, Alvin, i-verify kung alin dalawang senaryo yung binanggit ko kanina. Pero kung nagkataon doon, kung verification kung magkataong illegal, they will be apprehended. Illegal will be apprehended po ito. Yes. Kaya matitignan po ba natin kung sino po nagmamay-ari nito? Ayun sino yung may bahay na naka-assign doon sa metro na illegal siya. I-inspection on-site. For sure, para siguradong masagot natin yan. Para po kay Ma'am Rosalie, Tanong din po naman, Rosalie, kanino po ba kami magreklamo? So, sa may-ari po ba ng illegal na mag-aaway sila? Sa amin na. Kahit po hindi naman po sa inyo galing yung problema. Sa inyo pa rin po mag-ano. Public service. Yes. Before the meter, amin. After the meter, amin pa rin. Yes. So para po kay Ma'am Rosalie, ito po, kaya kayo nawawalan ng tubig dahil po ng illegal pump. Hindi po dahil ng Kung ito nga po yung illegal pump, ay di apprehended. Kailangan po nilang managot. Kung hindi naman po, ay di na-verify po natin kung talagang tama po yung pagkuha po ng tubig. Yung source po ng tubig nila. So pwede po ba silang magreklamo din sa barangay, na kanyang barangay? Siya po yung taga-barangay Malitam. Malitam, kay Pangulo, pwede. Ayun. Pero siyempre, alam mo naman. Opo. Ayan, isyong magkakapit-bahay. Yes, opo. Ayun. So, direkta na po, maaari na po kay Engineer Do. Yes. Ayan. At kaya kanina po nabanggit ni Engineer Do, public service, kahit tulog, kahit saan, nasaan napunta. Kaya naman po, siya po ay hailed as the Public Servant of the Year. Yes, congratulations po kay Engineer Do. Ibig sabihin matandaan. Ito po ay personal award. Opo, yes, ito po yung personal award. Ayan. So, bahagi nyo naman po. Ito ba ni kagabi lang? Ay, kagabi lang po ito? Okay. Yan, awarded honorary Public Servant of the Year, Excellence in Governance and Strong Institutions. So, Engineer Bernardo Do Ornelia, General Manager, Batangas City Water District. Ayan. So, Tito Do, ano po itong award-giving body na ito? At paano po kayo na-qualify na bigyan ng award na ito? Yes, actually, last year pa raw, nung kausapin ko yung presidente ng award-giving body. They're on the 10th year of looking for public servants, mayor, vice mayor, barangay captains, and other government agencies. Sinisi-ay na pala ako at so blessed that the president itself, President Kenneth, nung awarding body, is
co-Rotarian, sa past okay president po. ng Rotary Club of Makati. Mhm. And na-trace niya yung aking Facebook, nagtanong-tanong siya. Apo. And yun know naman, my first parang, Rotary Club no, yes, way back in apo. 1993 ay ang Rotary Club of Batangas na pinadala pa kami sa US. 1 month kami ni the late attorney Boy Maradeja. Kami yung napadala sa Amerika. Then pagbalik namin, naging Rotarian kami. Nakita niya yung track record ko sa Rotary. Then nagtanong din sa LGU, siguro nag-interview daw sila doon. And also kita naman sa Facebook yung mga achievement. Kasi may edad na ako, 64. At lahat ng pinanggalingan kong organization ay nag-serve naman talaga ako. Ang bata niyo po nag-start, 24 years old. Kung 40 years in service po kayo 1985 ako yung 1962. Ilan? 24 years old, 23, 24 years old. Yes, Kung alam ko sinasabi na. niyo po kayo 40 years in service na, wow, My first job ko batang-bata. is 1985. Nagtuturo nun ako sa, may part-time akong job sa Western Philippine College, Technical, and PBMIT. Apo, sa Teacher sa DSU. Education Engineering. Magawa ko doon. Then saka ako napunta ng Water District. Pero hindi ko binitawan ng pagtuturo. Ako hinandle ko yung sanitary engineering sa Alangilan. So hanggang ngayon po ay may Hindi na technician po ako. kayo. Hindi na. Nagpahinga na ako. Kasi Apo. pagod na. Nakakapagod na din po. At saka yung demand po ng trabaho natin as public servants talaga, kagaya po ninyo. kaya Kahit naman- bakanting oras, nasagot. Yes. At saka sa production manager for 25 years. Kaya ramdam ko yung tubig na inilalabas ko sa planta, sa mga deep wells. Ramdam ko na parang kasama ako doon eh. Apo. Then pupunta kami sa mga linya. Opo. Idalagyan kami ng treatment o chlorine, disinfections para malinis ang tubig. Ramdam na ramdam. Ngayon pag may nawawala, ramdam mo tumatapon lang kami. So, it is a matter of teamwork ng grupo. Ako yung Port General Manager ng Water District 2020, yung tamang-tama na yun yung joint venture agreement namin ng Prime. Ako ang inabot ko yun. Kaya naman nagawa ko lahat yung educational ko, pumasok ako, nag-aaral. Gusto nga ng tatay ko ng bata ako na maging doktor. Okay Doktor po. ng tubig. Hindi, sabi ko, OB-GYN. Kayo pala po yung waterbender. Ang father ko kasi is waterbender. pump operator ng Nawasa nung araw. Kaya kita ko yung pump stations doon sa RR station. Doon siya naka-duty. At lagi niya akong kalong. Kaya kita ko. Maaga lang siya nawala. So talagang mapupunta ako sa Water District. Apo. Talaga yung pala din ang binigay ni Lord sa akin. Ayan. So, kanina po nabanggit nyo po na kayo po ay 40 years in service na. At ako po kayo po ay binigyan ng plaque of pagiging loyal sa inyong trabaho. Yeah, 40 years. Ni Sir Jacinto. Chairman Willie. Yes. Chairman Wilfredo Yes. Jacinto. Ayan. Opo. So, yun Ayan po. na. Ano pong pakiramdam na kayo po ay na-recognize? Dahil sabi nyo nga po, siguro po kayo po ay tinitignan ng track record, sinisi-CI na kayo sa inyong mga naging serbisyo noon at ngayon. So, ano po ang pakiramdam na kayo po ay na-recognize na sa inyong sa totoo lang, pagtatrabaho? parang nasanay na ako dyan. Oo nga. Bata pa lang ako, may award na ako, A1 child, pinakamabait. Behave. Parang pwede Oo, nasabi mo. Tsaka maganda yung upbringing ko. Kahit galing kami sa Barangay 24, proud to be RR Station. Proud to be Batang Riles. Yes, Opo. Batang Riles. And maganda yung pinalaki kami ng aking ina. And I add humor and humility sa bawat organization kong sinasamahan. Pag sinabing humor si Engineer Guya. Yes. Hanggang ngayon. At very bubbly ang, kumbaga ang gaan po ng personalidad. Maganda talaga. Sige po. Okay. Singit ko lang para doon po sa mga nag-message po sa atin. Pa-comment po ng mga address ninyo para may sabit po namin kay Engineer Du at nabigyan po ng action. Yes. I-private message nyo po ang atin pong Palakat Facebook page. Yes. Pakisabi po doon ang inyo pong full name, contact number din Kahit dito po. po sa comment box na, para diretso na. Comment box po ng ating Mas live. lalong maganda kung pupunta kayo sa akin sa opisina. Yes, Second floor po puntahan ako. po directly. Bukas po ang aking opisina sa inyo lahat. Oo, ayun. Samantalabatin po natin mga nanonood ngayon, si Ma'am Rose Bulalaka Ramos, ay Mars, nanonood sa atin, at syempre nanonood din si
Konsehal Armando Chavez Hello, III. good morning po. Konsehal Pipido. Ayan, kay Pido. Oh. Good morning po, Konsehal Mando. Good morning. Ayan. At syempre po, Sir Mando. Alvin, watching po sa atin ngayon ang Binibining Lungsod na Batangas 2018. Binibining Queenie Faye Espeleta. Yung ba yun? Ang dati nga may dati Yes, ang namin dati niya. empleyado. Yes. Ano, parang kanyang tatay po yung nagkatabi. Prime Water. Water opo. District. Water Absorb the District, Prime. yes. Ano po yun? In service pa po? Yes, Yes, in service absorb sila ng dito, Prime Water. opo. Bata pa naman sila kaya Yes, napunta good ng Prime. morning kay Binibining Queenie. si Kay Queenie. Ninang Queenie, hello. Oh. Ngayon ay flight attendant na po. Grabe. Flight attendant. Yes. Ayan. Airline. So, Engineer Do, ano po ang mga future programs and projects pa po ng inyong pong tanggapan ngayong mga darating na first or second quarter po ng taon? Yes, number 1 talaga yung continuation ng pump station number 12. Nasa likod po yun ng Centro Mall. So, meron na kaming arrangement with the Centro Mall para doon sa transmission mains na itatap to reinforce water doon sa part ng Bulbok, yung higher grounds, and also Santa Rita. At may epekto yun, domino effect yun, para naman sa yung sinasabi natin sa bayan, na wala. So, isa yun. Number 2, generators. Yung, siyempre, luma na yung mga generator na ginamit nila. Ginamit namin na nasa kanila. So, we have 2 generators. Isang 400 kVA, isang 125. Nakapila yun. Booster pumps para sa Alangilan, high level. 2 booster pumps. Number 3, may losses po na na-identify sila sa Mahabang Parang, Sorosoro, and Balagtas. Yun, opo. Papalitan po yan ng linya. Yan po, totally palit yan. Number 4, yung pong lugar doon sa may area ng Pinamukan, Tabangaw, may design po dyan na may tangke, then ibu-booster para marating yung ilang sitio barok, yung higher grounds. Apo. Yun ang mga project na yan. And of course, nakalinya po yung pagpapababa muli ng water losses. Yan po'y sabayang gagawin. Kailangan lang talaga ay investment, capitalization. Apo. And then po yung monitor namin at i-update lagi namin kayo. Apo. Engineer, kayo po ba ay may oras na kayo po ay nagdi-deliver pa rin ng tubig? Yes, meron kami talagang dinideliver namin sa SICO, Barangay SICO. Pinag-aaralan namin din niya kung saan pwedeng kumuha na kasi talagang lugi kami dyan. Pero Malayo. service yan. Transportation. Tubig, gasolina. dadalhin sa SICO, Barangay Apo. SICO, isasalin sa tangke, then ibababa. Opo. Pero parang meron po mga Power. lugar na Opo. hindi po Yes. siko na nagbibigay Okay, ng yung mga tubig. nagbibigay ng tubig, yung magre-request. Ito, Talagang tulad po nito, saan po ba ito? Hindi ko kabisado yan. Baka doon yan sa... Basta may mga mag-request lang sa amin, gagawa ng paraan na madalhan. Opo. At syempre po, bukod po sa Batangas City Water District, meron din po tayong mga binibigyan ng tubig po. Ito po under po ng CDRRMO kay Sir Rod de la Roca. Nagbibigay din po if ever po na may pangangailangan po ang mga nasa barangay. So, So, yung- dalawa po ang gumagana. Kayo po. Bale, kami, As LGU, Yes, at plus LGU. minsan yung sa fire. Kung Yes, kailangan din po. lang na Apo. tatlo. So, yun sa Okay. mga, minsan din po kasi may mga nare-receive din daw po sina Sir Rod de la Roca sa kanilang opisina. Tumatawag po or nagme-message po sa kanilang Facebook page. Yes, yes. So, mag-message lang po ang mga nangangailangan po ng tubig at agad po ay madadalhan po. Lalo yung Malitang Wawa. Coordinate na, kausap na ng Prime Water ang local barangays para dyan. At yung mga talagang nasira yung pump, kailangan, dadalhan niya ng tubig. For Apo. sure. Pag nasira ang pump, bubunutin. Within 24 hours, dapat mabunot na agad. Laging may spare part para sira, lagay. Opo. Yan. Ayun Hanggat din po. maaari, brand Opo. new, ang mga ipapalit natin. Opo. Doon po sa mga gusto pong magbigay po ng kanilang po mga complaints sa opisina po ng Engineer Do, second floor po sa Second Water floor, District. Opo. pwede kong may bigay number Pwede ko. po. Sige po, sige Sige po. Engineer Do po, lagay niyo 0917 553-8854. Ayan. Ito po ay mismo kayo ang sasagot. Oo, kung saan. 0917 553-8854. 553-8854. Ayan. Next time po kayo at So sa pag-usapan mga natin yan. concern po, personal nyo po makakausap, makaka-chat si Engineer Do or nila para po sa inyo mga katanungan o reklamo. Lalo na po yung mga nagme-message po sa ating live Yes ngayon. po. Ayan. Ayos. Tayo po muna ba bumati sa mga Sige po, Sir kaibigan Alvin. po natin. Good morning po from Evelyn
si Barsa, si Mami Aba. Hello po, Mami Aba. Good Ayan, morning, syempre good morning good morning po. From Miss Dayan Alcaide. Hello po, Ate Dayan. Yan, tinatanong nga kayo ni Engineer Do. Ayan. Bless daw, bless. Good day yan po, Sir Alvin, Miss Van, and more power sa pamunuan po ng Batangas City Water District from Marlon Di Makuha, Melgar. Hello po, Kuya thank you. Marlon. Kuya Marlon. Good morning Hello, po. hello. Kamusta kayo? Ayos, Marlon. Ayun. At inintay po namin yung address po nung pong mga may mga Complaints po. Yes. sa atin. Pero Sir Alvin, for data privacy, maaari na lamang po kayo mag-send ng PM kasi kung ibibigay po ninyo ang full name, address at Opo. contact number para po sa inyo pong Yan, tama. kaligtasan, PM po kayo Pero sa kanino po Malacca. itong hotline number na ito? Sa inyo. Galing po ito sa page page na. ng Prime Ayan. Prime pala, Water. yan. So, Pwede pwede dyan. nga, dumercho na po kayo sa hotline Yan, number na ito, oo. 0949-414-2633 or sa Opo, landline 980-6928. 980-6928. Ayan. Opo. So, imbis po na kayo mag-message sa amin, ayan, idirekta nyo na po sa BCWD Prime Water lahat po Opo. ng inyong complaints, Okay, thank you. piniing o katanungan, para po kayo masagot, lalo na po on hands-on naman po Opo, si yes. Engineer Do Ornelia sa mga reklamo at complaints. Opo. At sa Ayan. mga hindi po umabot na mailista po ang kanya pong cellphone number, ito po ang kanyang number ulit, 0917-553-8854. Ayan. Yes. Yan, para po kayo po yung makapag-message directly. Yes, Ito na po, mag-uusap po tayo. General Manager na po ng Batangas City Water District. Yes. Ang inyo po makakausap. Ayan. At Ayan. para po sa last part ng ating Yes interview po. today. Yes, para po Yes. sa ating huling katanungan, Engineer Do, maaari po ba kayo magbigay ng mensahe po o paalala sa lahat po ng ating mga manonood? Okay, una sa lahat yung ating partnership ng Batangas City Water District and the new Prime Water owners. Hintayin lang po natin yung capitalization na ibubuhos muli sa ating sa Water District. We already talked to the owner itself, Mr. Lucio ko. Napakagaling kausap, mabait, down to earth, low profile. And I hope makausap namin, pwede namin siyang i-tech kasi kinuha yung aming cellphone number, sa aming pinicturean kami. That kami to send the message kung ano man. And hands-on siya. He will visit all the JB partners. At sana pagdasal natin na matuloy na po yung binigay kong mga projects. Yes, May ilan opo. pa lang, may mga sub-projects pa yun, but basically, let's pray na bumalik na uli yung normal pressure natin, Opo. working pressure. And siyempre, yung quality naman ng tubig, napakaganda naman ng tubig po ng Batangas City Water. Kasi groundwater siya. Groundwater kasi siya. Yes, Fresh na napakaganda. fresh. Yeah. Engineer, napakabal ko lang, paano po yung kaso ng mga may poso sa mga bahay? Yung poso, dalawang klase yan. Isang residential Isang naman yan. galing sa Isang manual. manual. Okay lang yun. Pero check-in din nyo, pa-check nyo yan. Baka mamaya huwag yung inuwi, panghugas ng pandilig. Apo, Meron namang Panlaban talagang lamang. binabaon na private na deep well, mga walong tubo, dahil yung Apo. ginagamit nila, ititreat pa rin nila. Opo. Wag lang commercial use. Wala pa Apo. mga issue kami doon sa commercial Pambahay use. lang at po. Pambahay lang talaga. Pero kung Panlaban, commercial, opo, wala patinig pa ng kaming, halaman. Kasi sa amin po, pag walang tubig, madaming nakuha ng tubig Dami. sa amin. maganda. May poso pa din po kayo may hanggang poso ngayon. kami. Okay. Poso. Pero hindi naman po siya for drinking. Yes, of course. For pakugas, Mga pandilig ng pakugas. halaman. Napakaganda. Ayun. Basta alam ko na po, Yes. Sir Alvin, pagka nawalan ng tubig. Ako po yung mag-iigib sa inyo. Oo, tama. And with that, maraming salamat po kay Apo, Engineer thank you po, Dornelia Engineer Do. At sa pagsama niyo po sa amin ngayong umagang ito. Yes. Very timely po Yes ang ating po. topic. Ayan. At syempre po, congratulations po. Being held Congratulations po po the... again, the Public Servant of the Year. Yan. Oo. Congratulations Deserve na po. deserve. Sa inyo, Ayan. para sa inyo, ang award na ito. Batiin niyo naman ang Opo. inyong may Ang bahay. Aba, yun, Ang mga inyo kasama nga ko. po, Oh, kapatid ng yeah. aking Gusto anak. ko batiin na yung bahay, si Engineer Doris Ornelia. Retired na po siya. 8 years na halos. Ano ko sa aking mga anak, masumunod sa aking apak. Ang May aking apo na. manugang. At may isa akong napakapoging apo. Opo, May say kalaro ko. May May ano. Utoy at Kapi. Sino po kamukha? Kayo ang inyong asawa. Yun lang Para ako. inyo nga po. Ang mukha na aking anak.
Yes. Opo, yan kalaro ng aking baby. At sa Batangas si City Vincenzo. Water District Family, si MEO High, and Ayan. Batangas Association of Water Opo. District. At syempre kay Pinsan, Engineer Arvil Yes, Villanueva. Engineer Arvil. Sienna, Good hello morning. po. Good morning po sa lahat Thank ng you for staff watching. ng BCWD. Ayan. At sa father ni Queenie. Apo, hello Anong po. pangalan po ng father ni Anong Queenie? first name ni Tito? Naku, Hinanap. Espeleta. Espeleta. Nakalimutan ko na. Sir Espeleta. Oo, Ayan. nakalimutan ko Hinanap na. ang first name Tangkad. mo nga. Si Tangkad ang tawag namin Oo doon nga. eh. Super tangkad. Super tangkad siya. No wonder Official naman ba po. siya? Ay, hindi ko lang Hindi ko po. lang ako parang nanalo. Parang hindi. hindi Kasi naman pwede po na ang ata kumandidato, mga nasa Pwede, prime pwede water. na. Opo. Ayan. At sa susunod na linggo po, araw ng Huwebes pa rin, Yes po. katapusan ng April Yes. 30, Ay, makasama naman po natin ang head ng City Market, Office of the City Market Sino? Administrator, Mhm. si Ma'am Chantel Antinor, para po Okay. malaman ang mga Yes. updates at mga programa na isinasagawa po sa Yan, sa ating mga palengke. sa Unang bago at palengke. unang pamili. Yes. Ang ulumang palengke po hindi na una. inalis niya. Una, Unang opo, palengke. unang pamili. Unang Ayan. pamili. Opo. Bago at una. At Ayan. una, para naman po Ayan. differentiate sila. So muli po, thank you po, Engineer Do Ornelia. Yes. Thank you Salamat. po. Opo. Baka mga bawal pa kayo babalik. Wala na! Salamat. Naubos na. Ayan. Kukunin na po natin to Sir Alvin para po sa mga nagbe-birthday po ngayon. Ba, okay. Celebrate ng anniversaries. Happy anniversary po. At syempre po, happy birthday to our Nuna Alma de Guzman. So birthday po niya ngayon. And also kay Mama Carmen Atienza. And also kay Miss Lera Dayan Patal of CPDO na nag-welcome po ng kanyang baby boy si Matmat. Yan, may apo na po si Sir Manolo Perlada. At related happy birthday rin kay paring City Budget, Yes Manolo po. Perlada. April 19 po, Sir Oo. Manolo Perlada. At syempre, belated din po sa aking partner, Yes Vanessa. po. April April 13 naman po April ako. 13 at sa ating Opo. office mate, Lisa Perez de los Reyes. Yes, si Tita April Lisa de los 15. Reyes na nasa bakasyon pa. At sa lahat po ng nag-birthday ngayong araw, buwan ng Abril. Yes. Happy birthday po Opo, sa marami inyo. po nagse-celebrate lahat. ngayon, mga artista, ang mga nagse-celebrate. Kayo yun. Mga artistahin. Oo. Opo. At gusto ko rin pong bumate. Thank you to the staff of Mestiza Hair for my natural curly hair ngayon po. yeah. Engineer Do. Oo, kulot na kulot ka. Kulot na kulot na. Oo. And also, hello to all the amazing organizers and merchants of the Lost and Found 043. So, we've just conducted latte and local at Palpitate, Batangas. Noon pong April 18 and 19, mga business owners po ito, Engineer Do. And we Yes. have an upcoming all Hot Girls Summer Flea Market po at Blue Moon Alangilan on April Katapat 25 namin yan. to Kapitbahay. 20. Kapitbahay Yes. po kayo. Oo, April tapat. 25 to 26, 1 p.m. to 11 p.m. So, support local, Nandun support nga women. pala yun eh. Yes. Ayun. Okay, ganda. So muli po, maraming salamat po sa ating manonood. At syempre, thank you po sa ating Technical Director, Mr. Ivan Anthony Barza. Marza. Hello. Thank Thank you. you, Kuya Ivan. Oo. Thank you, Muli Sir po, ito po ang Ives. ating programang Palakat Streamline. Ako po yung lingkod, Alvin Remo. Maraming pong salamat. Ako po ang inyong lingkod, Vanessa April Villena. At sabay-sabay po nating banggitin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline. Thank you po. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.
Palakat Streamline. Palakat Streamline.